Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba kayong pakinggan ang isang istoryang magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na ngiti ang siyang nagtatago ng pinakamasakit na lihim? Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang pundasyon ng iyong perpektong mundo ay biglang gumuho sa isang iglap dahil lamang sa isang tawag sa telepono? Ang marahang paghuni ng mamahaling makina ng kanyang sasakyan, ang tanging gumambala sa katahimikan ng gabi sa lungsod ng Maharlika. Para kay Dr. Sinag Reyes Alcaraz, ang tunog na yon ay hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw ng pagiging bayani sa loob ng puso ng Buhay Medical Center. Pagod ang kanyang katawan, ngunit merong isang uri ng kasiyahan sa kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang mga pasyenteng kanyang natulungan. Dahan-dahang pumasok ang kanyang sasakyan sa malawak na gate ng kanilang tahanan. Isang modernong mansyon na simbolo ng tagumpay. Tagumpay niya bilang isang respetadong cardiologist at tagumpay ng kanyang asawa, ang tanyag na si Architect Nara Alcaraz. Ang bahay na yon ay pangarap na naging katotohanan. Bawat sulok ay testimonya ng kanilang pinagsamang pagsisikap at pagmamahalan. O iyon ang gusto niyang isipin. Pagbaba niya ng sasakyan, ang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng floor wax at ang nakabibinging katahimikan. Walang mainit na yakap, walang hapunan na naghihintay. Tanging ang malamig na hangin mula sa aircon at ang larawan nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding, nakangiti, masaya, perpekto. Nasa Batangas pa rin para sa site inspection. Bulong niya sa sarili, isang paalala na abala na naman sa trabaho si Nara. Sanay na siya. Bahagi na yon ng buhay nila bilang dalawang abalang profesional. Hinubad niya ang kanyang sapatos at marahang naglakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa kalawakan ng kanilang sala. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kalungkutan. Ang bahay na ito, sa kabila ng karangyaan, ay madalas na kulang sa init ng isang tunay na tahanan. Iniling niya ang ulo. Pilit na iwinawaksi ang isiping iyon. Pagod lang ito. Umakyat siya sa kanilang silid-tulugan. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at hindi nagalaw ang kama. Humiga siya at ipinikit ang mga mata, handa nang magpahinga. Ngunit bago pa man siya dalawin ng antok, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Kumunot ang kanyang noo. Hating gabi na. Sino naman ang tatawag sa ganitong oras? Isang emergency mula sa ospital? Nang tingnan niya ang screen, isang hindi rehistradong numero ang lumitaw. Nag-atubili siya, ngunit bilang isang doktor, sinanay niya ang sarili na laging maging handa. Sinagot niya ang tawag. Hello? Mahinang sabi niya. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ng babae ang nagsalita. Kalmado, walang emosyon, na siyang lalong nagbigay ng kaba sa kanya. Si Dr. Sinag Alcaraz po ba ito? Ako nga. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng babae. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang mahalaga, alam mo kung nasaan ang asawa mo ngayon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Anong ibig mong sabihin? Nasa business trip siya sa Batangas. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Talaga ba? Dr. Alcaraz, kung ako sa'yo, alamin mo kung anong business ang ginagawa ng asawa mo sa Telador Hotel. Kasama niya ang kabit niya. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang telepono ay halos madulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sino ka? Huwag kang magbiro ng ganito. This is a sick joke.
Hindi ako nagbibiro, mariing sabi ng babae. Room 1208. Kung ayaw mong maniwala, nasa sayo yan. At pagkatapos, ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Sinag na tulala, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng silid ay mas lalong naging nakabibingi. Prank call? Isang taong walang magawa sa buhay. Imposible. Mahal siya ni Nara. Buo ang tiwala niya dito. Pero bakit? Bakit parang may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang naniniwala? Pilit niyang iwinaksi ang tawag na yon. Isang masamang panaginip. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Hindi siya mapakali. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Ang puso niya'y kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang regalong ibinigay niya kay Nara noong anibersaryo nila. Isang mamahaling smartwatch. Isang smartwatch na may GPS tracking feature. Para raw sa seguridad nito kapag nagta-travel ito ng mag-isa. Noon, ito ay simbolo ng kanyang pag-aalaga. Ngayon, maaari itong maging kasagutan o ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding bangungot. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang tablet. Nag-aalinlangan pa siya. Paano kung tama siya? Paano kung mali ang tumawag? Ang pagbukas niya sa app na yon ay isang hakbang na hindi na niya mababawi. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Sinag, huwag kang paranoid. Mahal ka ni Nara. Ngunit hindi napigilan ng kanyang mga daliri. Nabuksan ang tracking application. Ilang segundo itong nag-load. Mga segundong tila isang kawalang hanggan para sa kanya. At pagkatapos, lumitaw ang mapa. Isang maliit na pulang tuldok ang kumikislap sa screen. Hindi ito nasa Batangas. Ang pulang tuldok ay malinaw na nakaturo sa isang gusali sa puso ng lungsod ng Maharlika. Ang pangalan ng establishmento ay malinaw na nakasulat sa ilalim nito. Tala D'Or Hotel. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Dr. Sinag Alcaraz. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang perpektong larawan nilang mag-asawa sa dingding ay parang isang kasinungalingan. Ang bawat matamis na salita, bawat yakap, bawat halik ni Nara ay biglang naging lason sa kanyang alaala. Umupo siya sa gilid ng kama. Walang imik, walang sigaw, walang pagwawala. Tanging ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang pisngi na walang anumang tunog. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, sa loob ng kanyang nawasak na puso, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Hindi ito kalungkutan, hindi ito awa sa sarili. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang determinasyon na kasing lamig ng bakal. Walang tulog ang mga mata ni Sinag. Ginugol niya ang buong magdamag na nakaupo sa dilim. Yakap ang kanyang mga tuhod. Habang ang screen ng kanyang tablet ay nanatiling bukas, ang maliit na pulang tuldok ay tila isang sugat na tumitibok sa mapa ng kanyang nawasak na tiwala. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Wala nang luhang lumalabas. Napalitan iyon ng isang kakaibang panlalamig na gumapang sa buo niyang katawan. Pinatigas ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Nara sa labas, bandang 6:00 ng umaga, mabilis siyang kumilos. Hinilamusan niya ang kanyang mukha, sinuklay ang kanyang buhok, at nagsuot ng isang malinis na damit. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may mapupungay na mata dahil sa puyat, ngunit may ekspresyong kalmado at kontrolado. Isinuot niya ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang mapagmahal at walang kamalay-malay na asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Nara. Dala-dala ang kanyang maleta at isang paper bag na may logo ng isang kilalang coffee shop. Nakangiti ito ng malapad. Ang ngiting dati nagpapatunaw sa kanyang puso, ngunit ngayon ay parang isang insulto. "Good morning, my love." Masayang bati nito, sabay lapit sa kanya para sa isang halik. Umiwas si Sinag ng bahagya.
Kaya't sa pisngi siya nito na halikan. Naramdaman niya ang gaspang ng balbas nito at naamoy ang pamilyar na pabango. Isang pabangong hinaluan ng amoy ng kasinungalingan. "Nara, ang aga mo naman," sabi niya. Pinilit na maging normal ang kanyang boses. "Siyempre, I missed you so much," sagot nito. Iniabot sa kanya ang kape at isang box ng mamahaling pastries. Pasalubong. Sobrang naging successful ang meeting sa Batangas. Mukhang makukuha natin ang resort project. Tumangulang si Sinag. Kinuha ang inaalok nito. Bawat salita ni Nara ay parang isang matulis na bubog na tumatarak sa kanyang pandinig. Batangas, resort project. Ang galing niyang magsinungaling. Parang isang profesional, parang sanay na sanay. Naghanda siya ng almusal. Habang nagpiprito ng itlog, nakatalikod sa kanya. Narinig niya ang masayang pagkukwento ni Nara tungkol sa mga pekeng nangyari sa kanyang business trip. Kinukwento nito ang ganda ng tanawin sa tabing dagat, ang hirap kausap ng mga kliyente, at kung paano niya ito nagawa ng paraan. Naramdaman ni Sinag ang pamilyar na init na gumagapang sa kanyang mga ugat, isang galit na pinipigilan niyang umakyat sa kanyang lalamunan. Napakapit siya nang mahigpit sa hawakan ng kawali. Gusto niyang humarap. Isampal sa mukha nito ang katotohanan. Isigaw ang sakit na nararamdaman niya. Pero hindi. Hindi pa ito ang tamang oras. Humarap siya. Dala-dala ang plato ng almusal at ngumiti. "That's great, love. I'm so proud of you." Umupo sila sa kanilang hapagkainan. Isang eksena mula sa isang perpektong polyeto ng pamilya. Si Nara, kumakain ng may gana habang patuloy sa pagkukwento. Si Sinag, nakatitig lang sa kanyang pagkain na tila naging abo sa kanyang panlasa. Bawat subo ay isang pakikibaka. Ang nasa isip niya lang ay ang imahe ng asawa niya sa isang hotel, sa piling ng ibang babae. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Sinag ng pinagkainan, niyakap siya ni Nara mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Sorry kung naging abala ako nitong mga nakaraang linggo, ha? Babawi ako sa'yo. Promise." Huminga ng malalim si Sinag para pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. "Okay lang, naiintindihan ko. May dala pa pala ako para sa'yo," bulong nito. Kinuha nito ang isang maliit at eleganteng kahon mula sa bulsa. Binuksan nito iyon at tumambad sa kanya ang isang nagniningning na kwintas na may pendant na diamante. Isinabit iyon ni Nara sa kanyang leeg. Naramdaman ni Sinag ang lamig ng ginto at bato sa kanyang balat. "Para saan to?" tanong niya. "Wala lang. Nakita ko lang. I was always thinking of you," malambing na sabi nito. Hinalikan ang kanyang batok. Sa puntong yon gusto nang masuka ni Sinag. Ang ganda ng kwintas, ang mahal, at ang bigat. Kasing bigat ng kasalanang itinatago nito. Ngumiti siya, isang pekeng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Thank you, Nara. It's beautiful." Nang pumasok na si Nara sa banyo para maligo, doon lang nakahinga ng maluwag si Sinag. Dumiretso siya sa kanilang home office, isinara ang pinto, at sumandal doon. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ito ang bayad sa kanyang katapatan. Isang piraso ng mamahaling metal, kapalit ng kanyang dignidad. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ngunit hindi mga medical journal ang binuksan niya. Binuksan niya ang isang browser at itinaype ang mga salita. Tala d'Or Hotel. Lumabas ang mga larawan ng Marangyang Hotel. Tiningnan niya ang mapa. Pinalaki niya ito. Sinuri ang mga kalye sa paligid, ang mga kanto, ang mga posibleng daanan. Ang kanyang isip, na sanay sa pagsusuri ng mga komplikadong kaso ng medisina, ay ngayon naman abala sa pagbuo ng isang plano. Isang plano na hindi nangangailangan ng scalpel, kundi ng katumpakan at tapang. Matapos ang halos isang oras na pananaliksik, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Attorney Isabel Cruz speaking. Sagot ng pamilyar na boses sa kabilang linya.
Si Belle, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. "Belle, si Sinag to," sabi niya. Pinapanatiling matatag ang kanyang boses. "Ina, napatawag ka? Kumusta? Hindi ka ba busy sa ospital?" "Busy, pero may itatanong lang sana akong mabilis. Hypothetical lang naman." "Sure, ano yon?" Huminga ng malalim si Sinag. "May kliyente kasi ako. Naghihinala siya na may ibang babae ang asawa niya. Anong pinakamalakas na ebidensya para sa isang annulment case based on psychological incapacity or adultery?" Natahimik sandali si Belle sa kabilang linya. "Well, pictures, videos, witnesses, mahirap patunayan ang adultery. Kailangan mahuli mo sila in the act. Literally. Bakit mo natanong? Sino yung kliyente mo?" "Wala. Isang pasyente lang na nag-open up." "Sige Belle, salamat ha. Tawagan na lang ulit kita. May gagawin pa ako." Mabilis niyang ibinaba ang tawag bago pa man makapagtanong muli ang kaibigan. Mahirap patunayan. Kailangan mahuli sa akto. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang naghahapunan, kaswal na nagsalita si Nara. "By the way, love, next weekend, baka kailanganin kong bumalik ng Batangas. May final presentation sa mga investor." Tumingin si Sinag sa kalendaryong nakasabit sa kusina. Nakita niya ang mga petsa. Biyernes, Sabado, Linggo. Isang buong weekend. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Nara. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ganun ba? Sige love, just be careful, okay?" Nang gabing iyon, pagkatapos magpanggap na tulog na, tahimik na bumangon si Sinag. Kinuha niya ang kalendaryo mula sa kusina. Dinala sa kanyang opisina at kumuha ng isang pulang marker. Dahan-dahan niyang binilugan ang petsa ng susunod na Sabado. Habang nakatitig sa pulang bilog, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangakong puno ng lamig at determinasyon. Tapusin na natin ito. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tibok ng puso ni Sinag ay isang malakas na dagundong sa loob ng kanyang sasakyan. Nakaparada siya sa isang tahimik na kalye, ilang kanto lang ang layo mula sa nagniningning na gusali ng Talador Hotel. Sa kanyang kandungan, ang tablet ay nagliliwanag. Ipinapakita ang walang galaw na pulang tuldok na kumakatawan sa kanyang asawa. Ang asawa niyang dapat ay nasa Batangas ngayon. Ang hangin mula sa aircon ay malamig, ngunit pinagpapawisan pa rin ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Ito na yon, ang araw ng paghuhukom. Kaninang umaga, ang pagpapaalam ni Nara ay puno ng kasinungalingan at matatamis na salita. "Mag-iingat ka dito, love," sabi nito, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi. Tatawag ako pagdating ko doon. Hindi na siya naghintay ng tawag. Alam niya kung saan ito pupunta. Tiningnan niya ang relo. 3:00 ng hapon. Sapat na oras para sila ay maging komportable sa kanilang pugad ng pagkakasala. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang matigas at malamig na katapangan. Sanay siya sa mga sitwasyong buhay at kamatayan sa loob ng operating room. Sanay siyang gumawa ng mga desisyon sa ilalim ng matinding pressure. Ngunit iba ito. Dito, ang pasyente ay ang kanyang pagsasama at ang sakit ay cancer ng pagtataksil. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Inilagay niya ang kanyang seatbelt. Tiningnan ang sarili sa rearview mirror. Nakita niya ang isang babaeng may determinasyon sa mga mata. Isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang lumabas ang katotohanan. Ini-start niya ang makina at marahang nagmaneho patungo sa isang abalang interseksyon na ilang araw na niyang pinag-aralan. Isang interseksyon na may malinaw na kuha mula sa isang traffic camera. Ito ang kanyang entablado. Habang papalapit,
bumilis muli ang tibok ng kanyang puso. Naghahanap siya ng tiyempo, isang pagkakataon. Nakita niya ang isang lumang pampasaherong jeep na mabagal ang takbo sa kabilang linya. Naghahanda itong lumiko. Ito na ang pagkakataon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Pinihit niya ng bahagya ang manibela at bahagyang inapakan ang silinyador. Hindi mabilis, ngunit sapat lang. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng nayuping bakal at nabasag na ilaw ay umalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman niya ang pag-uga ng kanyang katawan pasulong. At pagkatapos, ay ang biglaang paghila pabalik ng seatbelt. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ngunit para sa kanya, ito ay nasa slow motion. Nagsimulang magsigawan ang mga tao sa paligid. May mga bumusina. Sa loob ng ilang segundo, may mga usisero nang nakapalibot sa kanila. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela, huminga ng malalim, at sinimulan ang kanyang pag-arte. Nang may kumatok sa kanyang bintana, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang muka ay nagpapakita ng pagkalito at sakit. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" Tanong ng isang traffic enforcer. Ang ulo ko, daing niya, hawak-hawak ang kanyang sentido. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mabilis ang mga pangyayari. May tumawag ng ambulansya. Ang driver ng jeep, isang matandang lalaki na halatang takot na takot, ay paulit-ulit na humihingi ng tawad. Tiniyak ni Sinag na nakuha ng traffic enforcer ang lahat ng detalye na siya ang biktima sa insidenteng ito. Habang hinihintay ang mga medic, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y matatag, ay ngayon ay totoong nanginginig dahil sa adrenaline. Perpekto! Dinial niya ang numero ni Nara. Pagkatapos ng ilang ring sumagot ito. Ang boses nito ay medyo inaantok at iritable. "Hello?" Dito na pumasok ang galing ni Sinag bilang isang actress. Humikbi siya. Ang bawat salita ay basag at puno ng takot. "Nara, tulong." Agad na nagbago ang tono ni Nara. "Sinayinaga, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Na naaksidente ako." Hagulgol niya. May bumangga sa akin. Dito sa may kanto ng Maharlika at Aguinaldo Avenue. Nara, ang sakit ng ulo at leeg ko. "Ano? Shit, papunta na ako." "Huwag kang gagalaw. Tumawag ka na ba ng ambulansya?" Narinig ni Sinag ang kaluskos sa kabilang linya na tila ito ay nagmamadaling magbihis. Paparating na raw. "Nara, natatakot ako." Patuloy niya sa kanyang pag-iyak. "Shh, calm down, love. I'm on my way. I'm coming. Just hold on." Sabi ni Nara bago ibaba ang tawag. Ngumiti si Sinag sa kabila ng kanyang mga pekeng luha. Maharlika at Aguinaldo Avenue. 5 minuto lang ang layo mula sa Talador Hotel. Isang perpektong bitag. Dumating ang ambulansya mula sa Puso ng Buhay Medical Center. Isinakay siya sa stretcher. Habang dinadala siya papasok, nagpadala siya ng isang maikling text message sa kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan at kaibigan, si Dr. Ben Ramirez. "Ben, ito na." Code White. Sundin ang napag-usapan. Pagdating sa emergency room, si Dr. Ramirez na mismo ang sumalubong sa kanya. Professional ang itsura nito, ngunit sa isang saglit na pagtama ng kanilang mga mata, nakita ni Sinag ang isang bahagyang tango. "Dr. Alcaraz, what happened?" Tanong nito, habang sinusuri ang kanyang vital signs. "Car accident, Ben. Neck and head trauma. Mild dizziness." Sagot niya, ayon sa kanilang napag-usapan. "Okay, let's get you to a private cubicle. We'll run some tests. CT scan, X-ray, the works. Huwag kang mag-alala, Ina. You're in good hands, Damna." Sabi ni Dr. Ramirez, sapat na malakas para marinig ng ibang mga nurse. Inilagay siya sa isang cubicle na natatakpan ng kurtina. Ang pamilyar na amoy ng ospital, antiseptic at gamot ay pumuno sa kanyang mga baga. "Dito,
siya ang reyna. Dito, siya ang may kontrol. Ang kaba ay napalitan na ng isang matinding pananabik. Isang pananabik na makita ang reaksyon sa mukha ng kanyang asawa kapag nalaman nito ang katotohanan. Humiga siya, ipinikit ang mga mata, at naghintay. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto. Narinig niya ang mga tunog ng ER, ang mahinang pag-uusap ng mga nurse, ang tunog ng mga monitor, ang pagdating ng iba pang mga pasyente. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang pamilyar na boses, nag-aalala at humahangos. Nasaan ang asawa ko? Dr. Sinag Alcaraz. Kakarating lang daw dito. Narinig niya ang boses ni Dr. Ramirez na pinapakalma ito. Sir, please calm down. She's stable. Dito po siya sa cubicle 3. Narinig ni Sinag ang papalapit na mga yabag. Mabilis, mabigat at puno ng pagkataranta. Ang mga yabag ng isang taong nahulog sa kanyang patibong. Namilog ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang paghila sa kurtina. Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng puting kumot. Ang pinto ng kanyang entablado ay nagbukas. Nananabik siyang makita ang mukha ng kanyang bidang aktor. Hinawi ang kurtina at bumungad ang mukha ni Nara. Basang-basa ng pawis at puno ng hindi maipintang pag-aalala. Ang kanyang damit ay gusot at ang buhok niya ay magulo. Tila nagmamadaling umalis kung saan man siya nanggaling. Lumapit ito sa kama. Ang mga mata ay puno ng takot habang tinitingnan si Sinag mula ulo hanggang paa. Sinag, love, anong nangyari? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nasaan ang doktor? Sunod-sunod na tanong nito, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay nanginginig at malamig. Nanatiling nakahiga si Sinag. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Pinag-aralan ang bawat detalye ng kanyang hitsura. Ang gusot na polo. Ang bakas ng lipstick sa kwelyo nito na halos hindi makita. Ang amoy ng ibang pabango ng babae nakahalo sa sarili nitong amoy. Nara, mahinang sabi niya, ang boses ay tila hirap na hirap. Nandito na ako, love. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan, sabi nito. Hinaplos ang kanyang buhok. Ang pag-aalala sa mukha nito ay mukhang totoo. Isang napakagaling na aktor. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit na nararamdaman, umupo si Sinag sa kama. Ang bawat galaw niya ay sinadya niyang bagalan, na tila nagpipigil ng matinding kirot. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Nara, nagtataka sa biglaan niyang pagbangon. Dapat nakahiga ka lang, sabi nito. Ngumiti si Sinag. Isang ngiting walang bakas ng anumang saya. Isang ngiting malamig at matalim. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ayos lang ako, Nara. Walang bali, walang internal bleeding. Sa katunayan, wala akong kahit isang galos. Biglang natigilan si Nara. Ang pag-aalala sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, ang tingin niya ay dahan-dahang lumipat mula sa mukha ni Nara patungo sa damit nito, sa buhok nito, at pabalik sa mga mata nito. At pagkatapos, sa isang boses na kalmado ngunit puno ng lason, nagtanong siya, "Kumusta ang meeting mo sa Talador?" Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Nara. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatakot, na tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang pagkakahawak nito sa kamay ni Sinag ay biglang lumuwag. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong nito, umiiwas ng tingin. Galing akong Batangas, Sinag. Nagmamadali akong umuwi nang tumawag ka. Talaga? Tanong ni Sinag. Ang boses ay tumaas ng bahagya. May bahid na ng sarkasmo. Ang bilis mo namang nakarating mula Batangas. 5 oras na biyahe? Nagawa mong 15 minuto? Nara, hindi ako tanga.
Itinaas ni Sinag ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang screenshot ng GPS location nito. Ang maliit na pulang tuldok ay malinaw na nasa ibabaw ng Talador Hotel. "Explain this!" Mariing utos niya. Parang isang lobong biglang naubusan ng hangin si Nara. Napaurong ito ng isang hakbang. Napasandal sa pader. Ang mukha ay puno ng pagkatalo. "I can explain." "Explain what?" Sigaw ni Sinag. Hindi na napigilan ang galit na kanina pa niya kinikimkim. "Na sinungaling ka? Na manloloko ka? Na habang ako nagpapakapagod sa ospital para magligtas ng buhay, ikaw nagpapakasaya kasama ng kung sinong babae?" Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang anino ang biglang lumitaw sa may pasukan ng cubicle. Isang boses ng babae ang marahang nagsalita, puno ng pag-aalala. "Nara? Darling, anong nangyayari?" Sinabi ng receptionist na umakyat ka dito. Sabay silang napalingon ni Nara. Nakatayo doon ang isang babae. Bata, maganda, at balingkinita ng katawan. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ngunit halatang mamahalin. Ang mahaba at itim nitong buhok ay bahagyang magulo. At ang pinakanakapukaw ng pansin ni Sinag, ang suot nitong bathrobe. Isang puting bathrobe na may burdang logo ng Talador Hotel. Siya si Dalisay. Ang tingin ng tatlo ay nagtagpo. Si Nara nakatayo sa gitna parang isang estatwang hindi makagalaw. Ang muka ay putlang-putla. Si Dalisay na may pagtataka sa muka na unti-unting napalitan ng pagkaunawa nang makita si Sinag. At si Sinag na nakaupo sa kama, ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy na tila isang bulkan. "Sino ka?" tanong ni Sinag. Ang boses ay nagbabaga. Kahit na alam na niya ang sagot. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, ang tingin niya ay napunta kay Nara, may bahid ng panunumbat. "Nara, sino siya?" Nagsimulang mamuo ang gulo. Dumating ang ilang nurse dahil sa kanilang malakas na pag-uusap. Sinubukang awatin ni Nara ang sitwasyon. Hinila ang braso ni Sinag. "Sinag, wag dito. Mag-usap tayo sa labas. Private matter to." Pakiusap nito. Ang boses ay desperado. Ngunit marahas na iwinaksi ni Sinag ang kamay nito. "Private? Matapos mo akong gawing tanga? Ngayon mo sasabihing private to? No, dito natin to tatapusin." Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Sinag. Si Dalisay, hindi ito natatakot, hindi ito nahiya. Habang si Nara ay litong-lito at gustong tumakbo, si Dalisay ay kalmado lang na nakatayo. Pinapanood ang lahat, na tila isang manonood sa isang dula. At pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Sinag. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngamangiting mapang-asar at puno ng misteryo. At sa isang boses na malinaw at sapat na marinig nilang lahat, nagsalita ito. "Akala mo ba kilala mo talaga ang asawa mo?" Ang tanong na yon ay binitawan niya na parang isang bomba. Hindi yun tanong ng isang kabit na nahuli. Iyon ay tanong ng isang taong may hawak na alas. Natigilan si Sinag. Sa isang saglit, nawala ang kanyang galit. Napalitan iyon ng isang nakakakilabot na pakiramdam. May mali. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay nababalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Magkasama sila ni Nara sa iisang sasakyan, ngunit tila milya-milya ang layo ng kanilang mga mundo. Si Sinag ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang isip ay lumilipad. Si Nara naman ay nasa passenger seat, nakayuko, hindi magkandaugaga kung paano sisimulan ang isang usapang alam niyang walang patutunguhan kundi sa isang digmaan. Ang tanong ni Dalisay ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag. "Akala mo ba kilala mo talaga ang asawa mo?"
Hindi iyon simpleng pang-aasar. May bigat, may laman. Pagdating nila sa kanilang perpektong tahanan, hindi na napigilan ang pagsabog. Agad na isinara ni Sinag ang pinto at ang tunog ng pag-lock nito ay hudyat ng simula ng kanilang pagtutuos. Nara, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay kalmado pa, ngunit may nagbabadyang panganib. Love, let me explain. Simula ni Nara, ang boses ay nagmamakaawa. Explain? Walang dapat i-explain. Sigaw ni Sinag, at sa wakas, bumigay na ang kanyang pagpipigil. Kinuha niya ang isang vase na babasagin mula sa isang side table at ibinato yun sa pader, malapit sa kinatatayuan ni Nara. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa kanyang nasirang puso. 2 taon. 2 taon mo akong ginagawang tanga. Gaano katagal na, Nara? Gaano katagal mo nang tinatapon ang lahat ng pinagsamahan natin para sa babaeng yon? Napapikit si Nara nang tumama ang vase. Hindi siya gumalaw. Sinag, please. It was a mistake. Isang pagkakamali lang. Pagkakamali? Tumawa si Sinag ng mapait. Ang pagkakamali, isang beses lang. Pero ang sayo, planado. May hotel room, may mga out-of-town trip na peke. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ko sinasadya. Depensa ni Nara. Sa wakas ay tumaas na rin ang boses. May mga problema tayo, Sinag. Hindi mo ba nakikita? Palagi kang nasa ospital. Palagi kang pagod. Gabi-gabi, umuuwi ako sa isang bahay na malamig. Sa isang asawang laging wala sa sarili. Para akong hangin dito. Natigilan si Sinag. Hindi dahil sa totoo ang sinabi nito, kundi dahil sa kapal ng mukha nitong isisipa sa kanya ang lahat. Ako? Ako ang may kasalanan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nara, pareho tayong abala sa ating mga karera. Iyan ang buhay na pinili natin. Pero kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na humanap ng iba para punan ang anumang pagkukulang. Dahil may respeto ako sa'yo. May respeto ako sa kasal natin. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Nara, ginulo ang kanyang buhok sa frustrasyon. Si Dalisay, nakikinig siya sa akin, na ibibigay niya ang atensyon na hindi mo maibigay. Atensyon o katawan? Mapangyam na sagot ni Sinag. Nag-iwas ng tingin si Nara. At sa katahimikan nito, nakuha ni Sinag ang kanyang sagot. Napasandal siya sa pader. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagod at pagkadismaya. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng Diyos. Hindi na niya ito kilala. Mahal kita, Sinag. Maniwala ka, sabi ni Nara. Lumapit at sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Siya ay isang pagkakamali lang. Isang malaking pagkakamali. Ititigil ko na. I promise. Patawarin mo lang ako. Please, ayusin natin to. Naramdaman ni Sinag ang init ng mga kamay nito. Dati, ang haplos na yon ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, nagdudulot ito ng pandidiri. Marahas niyang binawi ang kanyang mga kamay. Ayusin? Bulong niya. Paano mo aayusin ang isang bagay na dinurog mo na ng pira-piraso? Kaya natin to. Para sa pamilya natin. Para sa atin. Pagmamakaawa ni Nara, lumuhod ito sa kanyang harapan. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa mga mata nito. Tinitigan lang siya ni Sinag. Ang puso ay kasing tigas na ng bato. Ang mga luha nito ay hindi na nakakaantig sa kanya. Ang nakikita lang niya ay ang pagkukunwari. Ang desperasyon ng isang taong nahuli. Ngunit ang tanong ni Dalisay ay bumalik na naman sa kanyang isipan. May kulang. May hindi tama sa kwentong ito. Kung isa lang siyang simpleng kabit, bakit ganoon ang kanyang tapang? Bakit tila siya pa ang may hawak ng baraha? Umalis ka, mahinang sabi ni Sinag. Ano? Gulat na tanong ni Nara. Sabi ko, umalis ka. Ulit niya.
Mas malakas na ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Sinag, wag naman ganito. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sigaw niya. Ang boses ay basag na. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Umalis ka. Walang nagawa si Nara kundi ang tumayo. Talunan. Walang salitang lumabas sa bibig nito habang mabigat ang mga paang umakyat sa kanilang kwarto. Naiwan si Sinag sa sala, napapaligiran ng mga bubog ng kanilang nakaraan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at ang tunog ng paalis na sasakyan, doon lang siya napaupo sa sahig. Hindi siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa malaking bahay, sa mga mamahaling kasangkapan. Lahat ng ito ay simbolo ng isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Hindi na niya hinanap ang Talador Hotel. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Dalisay Montero. Nag-umpisa siyang maghanap. Social media. Professional na mga profile. Kahit anong impormasyon na makakatulong sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga account. Puro mga larawan ng magagandang lugar, mga disenyo ng interior, at mga ngiting tila walang itinatagong kadiliman. Isang perpektong buhay tulad ng sa kanya dati. Patuloy siyang nag-scroll, naghahanap ng kahit anong koneksyon, kahit anong butas. At pagkatapos, sa isang business networking site, nakita niya ito. Isang lumang post. Isang larawan mula sa isang komperensya ng mga developer. Maraming taon na ang nakalipas. Nakatag sa larawan ang pangalan ni Dalisay at sa tabi niya, isang pamilyar na mukha. Si Nara. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isa pang lalaki sa grupo. Isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Ang caption sa ilalim, "With my dad, CEO of Montero Holdings, and the brilliant architect Nara Alcaraz." Montero Holdings. Parang may malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang gulugod. Itinay pa niya ang pangalan ng kumpanya sa search bar. Agad na lumabas ang mga resulta, mga balita, mga artikulo, mga headline mula 6 na taon na ang nakalipas. Montero Holdings nagdeklara ng bankruptcy. CEO ng Montero Holdings inakusahan ng estafa ng mga investor. Bigla ang pagbagsak ang isang higanteng kumpanya ng konstruksyon. At sa isa sa mga artikulo, may isang larawan. Ang larawan ng Board of Directors ng Montero Holdings bago ito bumagsak. Sa gitna, ang ama ni Dalisay. At sa tabi niya, isang mas batang Dalisay, marahil ay isang teenager pa lamang noon. Ang mga mata ay puno pa ng pangarap. Nanigas si Sinag. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang mas nakakatakot pa kaysa sa simpleng pagtataksil. Ang mga pangalan at headline sa screen ng laptop ay tila mga multo mula sa nakaraan. Bumubulong ng isang kwentong hindi niya alam na bahagi pala ng kanyang buhay. Montero Holdings, bankruptcy, estafa. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang masalimuot na palaisipan na hindi niya maintindihan. Alam niyang may koneksyon ito, ngunit kailangan niya ng tulay. Kailangan niya ng isang taong makakakita sa kabuuan ng larawan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan muli ang kanyang kaibigang abogado, si Belle. "Belle, kailangan kita." Sabi ni Sinag pagkasagot pa lang, walang anumang pagbati. Ang boses niya ay walang emosyon, tila isang robot na nag-uulat ng isang problema. "Ina, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Belle. Ramdam ang bigat sa boses ng kaibigan. "Hindi ko alam. Belle, may ipapahanap ako sa'yo. Isang kumpanya, Montero Holdings. At i-cross-reference mo sa lahat ng projects ni Nara 6 to 7 years ago.
Kailangan ko ng lahat. Financial records, news articles, kahit anong chismis. Please, it's urgent. Natahimik si Belle. Hindi na siya nagtanong pa. Narinig niya ang desperation sa likod ng malamig na tono ni Sinag. Okay, give me 24 hours. Pupuntahan kita sa opisina ko bukas ng hapon. Mag-ingat ka, Ina. Ang sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Sinag. Hindi siya pumasok sa ospital, hindi siya kumain, hindi siya natulog. Nagkulong lang siya sa kanyang opisina, pabalik-balik na binabasa ang mga artikulo, tinititigan ang mga larawan, pilit na pinagdidikit-dikit ang mga piraso. Kinabukasan, sa opisina ni Belle, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Inilatag ni Belle ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ito nagsalita. Ang mga mata lang nito ang nangusap, puno ng awa at pag-aalala. Dahan-dahang binuksan ni Sinag ang folder. Ang nasa ibabaw ay isang corporate file. Nakasulat dito ang pangalan ng isang malaking proyekto, The Maharlika Towers. Ito ang proyektong nagpasikat kay Nara, ang proyektong naging pundasyon ng kanilang yaman. 6 na taon na ang nakalipas, mahinang paliwanag ni Belle. 2 kumpanya ang naglalaban para sa proyektong yan. Ang startup firm ni Nara at ang Montero Holdings na pag-aari ng ama ni Dalisay. Tumango si Sinag, patuloy sa pagbabasa. Ang sumunod na mga pahina ay mga financial report, mga kopya ng lumang email at mga news clippings. Nangunguna ang Montero Holdings, patuloy ni Belle. Mas malaki sila, mas matatag. Pero bigla, 1 linggo bago ang final bidding, nagsimulang mag-pull out ang mga investor nila. May kumalat na balita na malapit na silang mabankrupt dahil sa isang masamang investment sa abroad. Gumuho ang stocks nila, nawala ang tiwala ng lahat. Tiningnan ni Sinag ang isang email, isang anonymous tip na ipinadala sa isang business reporter, naglalaman ng mga pekeng dokumento tungkol sa financial instability ng Montero Holdings. Nara won the project by default, sabi ni Belle. At pagkatapos niyang makuha yon, doon na nagsimula ang pagbagsak ng Montero. Sunod-sunod ang kaso mula sa mga investor. Na-stroke ang ama ni Dalisay dahil sa stress. Namatay siya makalipas ang 1 taon. Ang pamilya nila, mula sa pagiging isa sa pinakamayaman, nawala ang lahat. Nabitawan ni Sinag ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang celebratory dinner. Kakapanalo lang ni Nara sa Maharlika Towers project. Nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant. Nagtatawanan. Paano mo natalo ang isang higante, love? Tanong niya noon, puno ng paghanga. Ngumisi si Nara, uminom ng wine. Business is war, love. Hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan matalino ka. You have to know your enemy's weakness. Ang Montero, masyado silang kampante. Masyadong matanda na para makipagsabayan. I just played the game better. The weak get left behind. Noon, ang mga salitang yon ay tunog ng ambisyon at talino. Ngayon, ang mga ito ay tunog ng kalupitan. Ina, mahinang tawag ni Belle, ibinalik siya sa kasalukuyan. Ang anonymous tip, hindi ko mapatunayan ng 100%. Pero ang digital footprint ng email, it leads back to a computer na nakaregister sa ilalim ng pangalan ng dating kanang kamay ni Nara. Napatingala si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang masakit na pagkatanto. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-click sa lugar. Hindi ito isang simpleng affair. Hindi ito tungkol sa pagnanasa o sa isang relasyong nanlamig. Ito ay paghihiganti. Si Dalisay, hindi nito sinadya na makilala si Nara. Tinarget niya ito. Bawat ngiti, bawat haplos, bawat gabi sa hotel na yon. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot at malamig na plano. Planong sirain si Nara, tulad ng pagsira ni Nara sa kanyang pamilya. At siya? Si Sinag? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Biglang tumayo si Sinag. Ang paghinga ay hirap. Hindi,
Hindi ako ang target niya. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya ako gustong saktan. Tumingin siya kay Belle, ang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Gusto niya akong gamitin. Ako ang pinakamalaking sandata niya laban kay Nara. Ang perpektong asawa, ang perpektong pamilya, ang perpektong buhay na ipinagmamalaki ni Nara. Ito ang lahat ng gustong wasakin ni Dalisay. At si Sinag ang nasa sentro ng lahat ng yon. Hindi siya ang pangunahing biktima. Isa lang siyang kasangkapan. Isang piyesa sa isang chess game na hindi niya alam na nilalaro pala. Nagpaalam siya kay Belle na parang isang zombie. Nagmaneho siya pauwi, ngunit hindi niya nakikita ang daan. Ang nasa isip niya lang ay ang mukha ni Dalisay sa ospital, ang kalmado nitong tindig, ang mapang-asar nitong ngiti. Hindi yun nga ng ngiti ng isang kabit. Iyon ay ngiti ng isang manlalarong malapit ng mag-checkmate. Pagpasok niya sa madilim at walang buhay na bahay, umupo siya sa sofa, tulala. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, ngunit ngayon, nababalutan na ito ng isang mas matinding emosyon. Takot. Nakikipaglaban siya, hindi sa isang babaeng nang-aagaw ng asawa. Nakikipaglaban siya sa isang babaeng walang ibang gustong makita, kundi ang pagbagsak nilang dalawa. Isang babaeng ginugol ang mga taon sa pagpaplano ng kanyang bawat galaw. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. 2 pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpatuyo sa kanyang lalamunan. Ngayon alam mo na, magsisimula pa lang ang laro. Ang text message ni Dalisay ay hindi isang simpleng babala. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At hindi na naghintay pa si Sinag ng matagal para masaksihan ang unang pagsabog. Makalipas ang 2 araw, habang umiinom siya ng kapeng walang lasa sa kanyang kusina, isang news alert ang lumabas sa kanyang telepono. Mula ito sa isang sikat na online business journal. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Arkitektong si Nara Alcaraz. Iniimbestigahan sa di-umano'y sabotahe sa likod ng pagbagsak ng Montero Holdings. Nabitawan ni Sinag ang kanyang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng pagsisimula ng pagguho ng imperyong binuo ng kanyang asawa. Binuksan niya ang artikulo. Nakasulat doon ang lahat. Ang tungkol sa Maharlika Towers Project, ang biglaang pag-atras ng mga investor ng Montero, at ang mga aligasyon ng corporate sabotage. May mga panaya mula sa mga dating empleyado ng Montero, mga taong hanggang ngayon ay naghahanap ng hustisya. At ang pinakamatindi sa lahat, may mga kopya ng mga email at dokumento na ipinadala ng isang anonymous source. Mga ebidensyang malinaw na itinuturo ang mga maruruming taktika na ginamit ng kampo ni Nara noon. Walang duda si Sinag kung sino ang anonymous source. Ito ang unang salbo ni Dalisay. At perpekto ang pagkakatarget nito. Hindi lang ang personal na buhay ni Nara ang kanyang sinisira, kundi pati na rin ang bagay na pinakamahalaga dito, ang kanyang reputasyon. Sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Sinag. Mga tawag mula sa mga kaibigan, mga kasamahan, at mga kamag-anak na nagtatanong kung totoo ba ang balita. Hindi niya sinagot ang kahit isa. Sa halip, pinanood niya ang pagkalat ng apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kwento ay nasa lahat na ng pangunahing news outlet. Ang pangalan ni Nara Alcaraz, na dati simbolo ng tagumpay at kahusayan, ay ngayon ay nababahiran na ng iskandalo. Kinagabihan, isang desperadong Nara ang dumating sa kanilang bahay. Hindi na ito ang aroganteng lalaki na nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Ang Nara na nakatayo ngayon sa harap ng kanyang pinto ay isang lalaking wasak. Ang muka ay gusot dahil sa stress, ang mga mata ay namumula at puno ng panik. Sinag, kailangan mo akong tulungan, sabi nito.
pagkabukas pa lang ng pinto. Tulungan? Malamig na tugon ni Sinag, hinarangan ang daanan. Bakit kita tutulungan? Nagsisimula ng mag-pull out ang mga kliyente ko. Kinakansela nila ang mga kontrata. Tinatawagan ako ng mga board members. Sinisira niya ako, Sinag. Sinisira ni Dalisay ang lahat ng pinaghirapan ko. Talaga? Mapanguyam na tanong ni Sinag. Hindi ba't yan din ang ginawa mo sa pamilya niya? Ang pinagkaiba lang, ikaw, ginawa mo para sa pera. Siya, ginagawa niya ito para sa hustisya. Sino sa tingin mo ang mas may karapatan? Natigilan si Nara. Tinitigan niya si Sinag na tila hindi makapaniwala. Alam mo na, alam ko na ang lahat, Nara. Ang panloloko mo sa akin ay simula pa lang pala. Ang tunay mong kasalanan, mas malalim at mas madilim. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Nara. Ang panik ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Inaamin ko, nagkamali ako noon. Bata pa ako, masyadong ambisyoso. Pero tapos na yon. Huwag mo namang hayaang sirain ng nakaraan ang kinabukasan natin. Lumapit ito. Sinubukang abutin ang kanyang mga kamay. Sinag, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kailangan kong ipakita sa lahat na may matatag tayong pamilya, na nasa likod kita. Kung mananatili ka sa tabi ko, malalagpasan natin to. Maniniwala sila sa akin kung maniniwala ka. Natawa si Sinag. Isang tawang walang kagalakan. Ang kapal ng mukha mo. Matapos mo akong lokohin, gagawin mo pa akong panangga sa mga kasalanan mo? Gagamitin mo ang imahe ng pamilya natin para iligtas ang sarili mo? Please, Sinag, para sa atin. Pagmamakaawa nito, gagawin ko ang lahat. Hihingi ako ng tawad. Luluhod ako kung kailangan. Tinitigan ni Sinag ang lalaking nakaluhod na sana sa kanyang harapan. Ang dating hari ng kanyang mundo, ngayon ay isang pulubi. Nagmamakaawa para sa kaligtasan. Naramdaman niya ang isang patak ng awa. Ngunit agad itong natabunan ng isang alon ng pagkasuklam. Tumayo ka, Nara. Nakakahiya ka. Mariing sabi niya. Hindi mo ba naiintindihan? Wala nang tayo. Tinapos mo yon noong una kang pumasok sa kwarto ng hotel na yon. Pero, ang problema mo kay Dalisay, problema mo yan. Huwag mo akong isasali sa gulo ninyo. Ang kailangan mo ngayon ay hindi asawa, kundi isang magaling na abogado. At sa mga salitang iyon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Narinig niya ang mahinang pagkatok ni Nara, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto, ipinikit ang mga mata, at huminga ng malalim. Ang pagtanggi niyang tulungan si Nara ay isang pagpapalaya. Ito ang unang hakbang sa pagbawi niya sa kanyang sarili, ang kanyang paninindigan. Ngunit habang nakatayo siya doon sa katahimikan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang bagong text message mula sa parehong numero. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang babala. Ito ay isang imbitasyon. Alam kong naguguluhan ka. Magkita tayo. Ikaw, ako, at ang katotohanan. Bukas, 10 a.m. sa Kalinaw Cafe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangagat. Mayroon lang akong isang huling regalo para sa inyong mag-asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Isang huling regalo. Ano man iyon, alam niyang ito na ang magiging pako sa kabaong ni Nara. At marahil, sa kung anumang natitira pa sa kanilang pagsasama. Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit at tahimik na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye ng Maharlika. Perpekto para sa mga lihim na pag-uusap. Pagpasok ni Sinag, agad niyang natanaw si Dalisay, nakaupo sa isang sulok, kalmadong humihigop ng tsa na tila ba isa lang itong ordinaryong araw. Walang bakas ng pagiging isang kabit sa itsura nito. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang buhok ay maayos na nakapusod,
at ang mukha ay may magaang na kolorete. Kung hindi lang alam ni Sinag ang katotohanan, iisipin niyang isa itong matagumpay na businesswoman na nagpapahinga. Lumapit si Sinag at umupo sa silyang nasa tapat nito nang walang anumang salita. "Dumating ka," sabi ni Dalisay. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng tagumpay, kundi ng pagkilala. "Salamat." "Hindi ako naparito para makipagkaibigan," diretsong sabi ni Sinag. "Ano ang kailangan mo? Ano pa ang gusto mong sirain?" Itinabi ni Dalisay ang kanyang tasa. Tinitigan niya si Sinag ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang bagay na iba sa likod ng mga iyon. Hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutan. "Wala na akong gustong sirain, Dr. Alcaraz. Dahil ang dapat masira, sira na," mahinang sabi nito. "Naparito ako para ibigay sa iyo ang katotohanan, ang buong katotohanan. Dahil sa aming tatlo, ikaw lang ang tunay na biktima dito." "Huwag mo akong tawaging biktima," mariing tugon ni Sinag. "Bakit hindi? Ginamit ka niya para sa kanyang ambisyon at ginamit naman kita para sa aking paghihiganti." Pag-amin ni Dalisay, walang bahid ng pag-aalinlangan. 6 na taon. 6 na taon kong pinlano ang lahat ng ito. Mula nang mamatay ang tatay ko, ipinangako ko sa sarili ko na babawiin ko ang lahat ng kinuha ni Nara sa amin. Ang kanyang pera, ang kanyang karangalan, at ang kanyang pamilya. Nakinig lang si Sinag. Ang puso niya ay tila isang bato sa kanyang dibdib. "Inaral ko siya." Patuloy ni Dalisay, ang boses ay parang isang bulong. "Ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga kahinaan. At ang pinakamalaki niyang kahinaan, ang kanyang ego. Hindi niya matanggap na mas magaling ka sa kanya. Na sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, sa tuwing papasok kayo sa isang silid, ikaw ang mas hinahangaan ng mga tao. Ikaw, si Dr. Sinag Reyes, kaya humanap siya ng iba. Isang taong mas mababa sa'yo, isang taong kaya niyang kontrolin para maramdaman niyang siya pa rin ang mas makapangyarihan. At doon ako pumasok." Ang bawat salita ni Dalisay ay isang sampal sa mukha ni Sinag. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. "Pero ang paghihiganti ko ay hindi lang tungkol sa'yo o sa relasyon ninyo," sabi ni Dalisay. Inilabas niya ang isang maliit na itim na USB flash drive mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Itinulak palapit kay Sinag. "Ano yan?" tanong ni Sinag. Nakatitig sa maliit na bagay na tila isang bomba. "Iyan ang huling regalo ko," sagot ni Dalisay. "Noong mga panahong kami ni Nara, sa sobrang pagtitiwala niya sa akin, binigyan niya ako ng access sa ilan sa kanyang mga personal na files sa kumpanya. Akala niya siguro, pag-ibig. Pero ang totoo, iyon ang pinakamalaki niyang pagkakamali." Huminga ng malalim si Dalisay bago magpatuloy. "Nara Alcaraz is not just a cheater, Dr. Alcaraz. He's a criminal. Ang laman ng USB na yan ay mga bank statement, mga pekeng resibo, at mga email na nagpapatunay na ninanakawan niya ang sarili niyang kumpanya. For years, gumagamit siya ng mga ghost project at overpriced materials para makakuha ng kickback. At ang perang yon, iyon ang ipinanggastos niya sa akin, sa mga hotel, sa mga alahas, sa mga biyahe. Ang perang dapat ay para sa mga investor niya at para sa pamilya ninyo." Parang gumuho ang sahig na kinauupuan ni Sinag. Kung ang unang revelasyon ay isang lindol, ito ay isang tsunami na tumangay sa lahat ng natitirang respeto at alaala niya para kay Nara. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang magiging mga anak sana, ay hindi lang isang manloloko, isa siyang magnanakaw. Bakit? Bakit mo ito ibinibigay sa akin?" Hirap na tanong ni Sinag. Ang boses ay paos. "Dahil tapos na ang laro ko," sabi ni Dalisay. Tumayo mula sa kanyang upuan.
May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Nakuha ko na ang gusto ko. Sirang-sira na ang reputasyon niya. Ang susunod na hakbang ay naasa batas na. Pero naisip ko, bilang asawa niya, karapatan mong malaman ang lahat. Karapatan mong magdesisyon. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Pagkatapos nito, aalis na ako ng bansa. Ang paghihiganti, akala ko magbibigay ito sa akin ng kapayapaan, pero wala. Pagod lang at kalungkutan ang naiwan. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Iniwan ni Dalisay ang ilang pirasong pera sa mesa para sa kanilang in-order at nagsimulang maglakad palayo. Dalisay? Tawag ni Sinag. Lumingon ito. Salamat, sabi ni Sinag. Isang salitang hindi niya inakalang. Sasabihin niya sa babaeng ito. Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Dalisay. Walang anuman. At tuluyan na itong umalis. Naiwan si Sinag. Mag-isa, nakatitig sa USB na nasa mesa. Ang maliit na bagay na yon ay may hawak na kapangyarihan. Ang kapangyarihang tuluyang magpabagsak kay Nara. Ilibing siya sa ilalim ng batas at kahihiyan. Kinuha niya ito. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang mga daliri. Umuwi siya na parang isang kaluluwang walang buhay. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang kanilang mga wedding picture na nakasabit pa rin sa dingding. Ang masayang mag-asawa sa larawan ay mga estranghero na ngayon sa kanya. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang bawat ngiti, bawat pangarap, ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng krimen at panloloko. Wala na siyang galit, wala na siyang sakit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak at malamig na kawalan. Lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang pagsasama, ang kanyang paniniwala sa pag-ibig. Lahat ay naging abo. Hawak niya sa kanyang kamay ang posporo na susunog sa lahat ng natitirang alaala. Ngunit habang nakatitig siya dito, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tanong na iiwan sa kanya ni Dalisay. Nasa kamay mo na ang lahat, Dr. Alcaraz. Ikaw ang magdedesisyon kung ililigtas mo siya o ililibing ng tuluyan. Hawak ang USB na tila isang mabigat na tanikala. Alam ni Sinag na hindi niya kayang tapusin ang lahat ng mag-isa. Kailangan niya ng isang huling paghaharap, isang pagtatapos. Tinext niya si Nara. 3 salita lang. Opisina ni Attorney Cruz. Kasunod noon, tinext niya si Dalisay na nagbabaka sakaling hindi pa ito nakaalis. Kailangan ka dito para matapos na. Nagulat siya nang makatanggap siya ng mabilis na sagot. Sige. Kinabukasan, sa loob ng conference room ng law firm ni Bell, ang hangin ay halos hindi mahinga. Nakaupo si Sinag sa kabisera ng mahabang mesa. Sa kanyang kanan ay si Bell, naroon bilang kanyang abogado at suporta. Sa kaliwang bahagi ng mesa, nakaupo si Nara. Ang muka ay haggard. Ang mga mata ay may malalalim na eye bags. At sa kabilang dulo, payapang nakaupo si Dalisay, kalmado at tila isang manonood lamang. Ito ang eksena ng huling akto ng kanilang trahedya. Bakit mo kami pinatawag lahat dito, Sinag? Basag ni Nara sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagod. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip kinuha niya ang USB at marahang inilagay sa gitna ng mesa. Gumulong ito ng bahagya bago huminto. Nagniningning sa ilalim ng ilaw ng conference room. Agad na napatingin si Nara sa USB. At pagkatapos ay kay Dalisay. Isang tingin ng galit at pagkakanulo ang gumuhit sa kanyang mukha. Anong ginawa mo? Nanggigigil na tanong niya kay Dalisay. Ibinigay ko lang sa kanya ang nararapat niyang malaman. Kalmadong sagot ni Dalisay, hindi natitinag. Hayop ka! Sigaw ni Nara akmang tatayo. Umupo ka, Mr. Alcaraz. Maring sabi ni Bell. Ang boses bilang abogado ay umaling-awngaw sa silid.
Nandito tayo para mag-usap ng maayos. Napilitang umupo si Nara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit habang nakatitig kay Dalisay. Sinira mo ang buhay ko. Hindi, mahinahong tugon ni Dalisay. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay at sa buhay ng pamilya ko at sa buhay niya. Sabay turo kay Sinag. Huwag mong ipasa ang sisi sa iba. Sa wakas, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bigat at awtoridad na siyang nagpatahimik sa lahat. Tapos na ang sisihan, sabi niya. Tumingin siya kay Nara. Ang mga mata niya ay walang emosyon na tila tumitingin sa isang estranghero. Nara, pinatawad na kita sa panloloko mo sa akin. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan para sa sarili ko. Isang bahid ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Nara. Sinag. Pero, pagputol ni Sinag, ang mga kasalanang nagawa mo sa ibang tao, ang mga krimen na nasa loob ng USB na yan, hindi ko yan kayang patawarin dahil hindi sa akin ang pagpapatawad na yon. Ang pag-asa sa mukha ni Nara ay naglaho, napalitan ng takot. Tumingin siya sa USB. Pagkatapos ay kay Sinag. Anong gagawin mo? Nanginginig na tanong niya. Isusumbong mo ba ako sa pulis? Ipapakulong mo ba ako? Dito na nakasalalay ang lahat. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ni Sinag. Kaya niyang sirain ng tuluyan ang lalaking minsan niyang minahal. Kaya niyang ibigay ang huling suntok na hinihintay ni Dalisay. Ngunit habang tinititigan niya si Nara, ang wasak na lalaking nasa harapan niya, wala siyang naramdamang kasiyahan. Wala siyang naramdamang pagnanais na maghiganti. Ang nakita lang niya ay isang taong nalunod sa sarili niyang kasakiman, isang kaluluwang naligaw. Ang paghihiganti ay parang lason, Nara, sabi ni Sinag. Ang mga mata niya ay lumipat kay Dalisay. Iniinumin mo ito, umaasang mamamatay ang kaaway mo. Pero sa huli, ikaw lang din ang nalalason. Tumingin siya pabalik kay Nara. Hindi ko ibibigay sa pulis ang USB na yan. Nakahinga ng maluwag si Nara, ngunit hindi pa tapos si Sinag. At hindi ko rin ito itatago para protektahan ka. Kinuha ni Belle ang isang manipis na folder mula sa kanyang tabi at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa, palapit kay Nara. Ano to? Tanong ni Nara. Ang annulment papers, sagot ni Sinag. Pirmahan mo, walang kondisyon, walang habol. Ibibigay ko sa iyo ang bahay at ilang ari-arian para makapagsimula ka. Ang tanging hinihiling ko ay ang kalayaan ko. Kinuha ni Sinag ang USB. Hawak niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Nara at pagkatapos ay kay Dalisay. Kayong dalawa, sabi niya. Ang nag-umpisa ng gulong ito, kayo rin ang magtapos. Itong ebidensya. Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo dito. Pwedeng sirain ni Nara para iligtas ang sarili niya. O pwedeng gamitin ni Dalisay para sa hustisyang hinahanap niya. Hindi na ako parte nito. Ang gusot na ito ay sa inyo, hindi na sa akin. Iniabot niya ang USB kay Nara. Nag-aalangan itong kunin. Pagkatapos, tumayo si Sinag. Tapos na ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng kapaguran, ngunit may bagong tuklas na kapayapaan. Nagsimula siyang maglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita kung ano ang magiging reaksyon nila. Hindi na mahalaga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, palayo sa conference room, narinig niya ang simula ng isang sigawan sa pagitan ni Nara at Dalisay. Ngunit ang mga boses nila ay unti-unting humihina, na parang mga alingaw-ngaw mula sa isang buhay na hindi na kanya. Paglabas niya sa gusali at masinaga ng araw ang kanyang mukha, isang pakiramdam ang nanaig sa kanya. Hindi ito kaligayahan, hindi rin kalungkutan. Ito ay kalayaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, huminga siya ng malalim at ang hangin na pumasok sa kanyang mga baga ay malinis at walang bigat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam
kung ano ang susunod na mangyayari. Ang alam lang niya, ang unang hakbang palayo sa nakaraang iyon ay ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Lumipas ang 3 buwan. Ang iskandalo na yumanig sa mundo ni Sinag at Nara ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita at bagong kontrobersya. Ngunit ang mga epekto nito ay nanatili, tulad ng mga pilat na hindi na mabubura. Sa isang maliit na opisina ng isang hindi gaanong kilalang law firm, nakaupo si Nara Alcaraz, kaharap ang kanyang abogado. Hindi na siya ang makisig at aroganteng arkitekto. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng pagod at pagkabigo. Tuluyan ng binawi ng asosasyon ng mga arkitekto ang kanyang lisensya dahil sa mga aligasyon ng corporate sabotage. Ang kanyang kumpanya ay nagsara. Ang mga kaso mula sa mga investor ay patuloy na dumarating. Hindi niya ginamit ang USB para sa sarili niyang kapakanan, ngunit hindi na rin iyon mahalaga. Ang pinsala ay nagawa na. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang paliparan sa Europa, nakatayo si Dalisay Montero, nakatingin sa malayo. Hawak niya ang kanyang pasaporte at isang one-way ticket. Sa huli, pinili niyang huwag nang ituloy ang kasong kriminal laban kay Nara. Ang pagbagsak ng reputasyon at karera nito ay sapat na para sa kanya. Ngunit ang kapayapaang inaasahan niya ay hindi dumating. Ang natira lang ay isang pakiramdam ng kawalan. Ang paghihiganti ay hindi naghilom ng kanyang mga sugat. Binigyan lang siya nito ng mga bagong pilat. Umalis siya ng bansa para hanapin ang sarili, palayo sa mga multo ng kanyang nakaraan. At si Sinag, pinirmahan ni Nara ang annulment papers nang walang anumang pagtutol. Ibinenta ni Sinag ang malaki at malamig na bahay sa Maharlika. Ang lahat ng pera mula sa pagbebenta ay ibinigay niya kay Nara, tulad ng kanyang ipinangako, para makapagsimula ito muli. Wala siyang dinalang kahit ano mula sa bahay na yon, maliban sa kanyang mga personal na gamit at sa mga aral na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Lumipat siya sa isang maliit at komportableng apartment na malapit sa ospital. Mas maliit ito, ngunit para sa kanya, mas mainit at mas buhay. Ang mga pader ay pinuno niya hindi ng mga larawan ng pekeng kaligayahan, kundi ng mga libro at mga obra ng mga lokal na pintor. Ang kanyang buhay ngayon ay simple. Gigising siya sa umaga, magtitimpla ng kape, at maglalakad papunta sa puso ng Buhay Medical Center. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang trabaho, sa kanyang mga pasyente. Doon niya natagpuan muli ang kanyang layunin, ang pag-aalaga sa mga pusong may sakit. Kapwa sa literal at matalinghagang paraan ang naging gamot sa sarili niyang pusong sugatan. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon siya ng isang batang pasyente na may butas sa puso, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang nakatingin sa mga mata ng bata na puno ng tiwala at sa mga magulang nitong puno ng pasasalamat, isang ngangiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong ngangiti. Hindi ito pilit. Hindi ito isang maskara. Ito ay isang nangiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsisimula na siyang maghilom. Pagkatapos ng kanyang duty, imbes na umuwi agad, nagpasya siyang maglakad-lakad sa isang parke malapit sa baybayin. Umupo siya sa isang bench, pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang sinag sa dapit hapon. Habang nakaupo doon, naramdaman niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text message. Mula ito kay Dr. Ben Ramirez, ang kanyang kaibigan at kasamahan, na tumulong sa kanya noong gabing iyon sa ER. Ina, pauwi ka na. Baka gusto mong magkape? My treat. Ilang buwan na rin siyang kinukulit ni Ben. Palagi itong nag-aalok na kumain sa labas o manood ng sine.
Ngunit palagi niya itong tinatanggihan ng maayos. Hindi pa siya handa. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang papalubog na araw na nagbibigay daan sa mga bituin, isang bagong damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi na takot, hindi na pag-aalinlangan. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Nag-type siya ng kanyang sagot. Sige Ben, coffee sounds good. Alam niyang hindi pa ito ang simula ng isang bagong pag-ibig. Marahil ay malayo pa iyon. Ngunit ito ay ang simula ng isang bagong pagkakaibigan. Ang simula ng muling pagbubukas ng kanyang sarili sa mundo. Ang pagtanggap na karapat-dapat din siyang maging masaya muli. Habang naglalakad siya patungo sa coffee shop, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit hindi na sila sariwa. Ang mga ito ay mga pilat na ngayon, mga paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hindi isang laban-laban kay Nara o kay Dalisay, kundi isang laban para sa kanyang sarili. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, nasisilayan na niya ang pag-asa sa bukang liwayway. Ang usapan nila ni Ben sa coffee shop ay magaang at puno ng tawanan. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Walang tanong tungkol kay Nara, sa iskandalo o sa sakit. Ang kanilang pinag-usapan ay tungkol sa mga pasyente, sa mga nakakatawang pangyayari sa ospital, sa mga pangarap nila, sa kanilang propesyon, at sa mga simpleng bagay tulad ng paboritong pelikula at musika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Sinag na siya ay si Sinag ulit. Hindi ang asawa ni Nara, hindi ang doktora na may problema, kundi isang tao lang na nakikipagkwentuhan sa isang kaibigan. Naging regular ang kanilang paglabas. Minsan, kakain sila ng hapunan pagkatapos ng duty. Minsan, manonood ng sine sa araw ng kanilang pahinga. Hindi ito romantiko. Walang pressure. Si Ben ay isang tunay na kaibigan. Maingat, magalang, at laging nakikinig. Nakita niya ang pag-aalaga sa mga mata nito, ngunit hindi nito iyon ipinipilit. Hinayaan lang siya nitong maghilom sa sarili niyang panahon. Isang araw, habang namamasyal sila sa isang bookstore, nakatanggap si Sinag ng isang sulat sa pamamagitan ng isang courier. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maikli at sulat kamay na liham. Galing kay Nara. Sinag, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Alam kong huli na ang lahat para sa sorry, pero gusto ko pa ring sabihin, sinira ko ang lahat dahil sa sarili kong kahinaan. Sana, balang araw, mapatawad mo ako ng buo. At sana, mahanap mo ang kaligayahang ipinagkait ko sa'yo. Nagmamahal pa rin, Nara. Binasa niya ang sulat ng walang anumang emosyon, walang galit, walang sakit. Tiningnan niya ang papel at pagkatapos ay marahan niya itong tiniklop at itinapon sa pinakamalapit na basurahan. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Hindi na niya kailangan ng closure mula dito. Natagpuan na niya iyon sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa pagtuklas muli sa kanyang sarili. Nagsimula siyang gawin ang mga bagay na matagal na niyang hindi nagagawa dahil sa pagiging abala sa pagiging asawa. Nag-enroll siya sa isang pottery class. Umakyat siya ng bundok kasama ang ilang katrabaho. Naglakbay siya sa Palawan ng mag-isa, dinala lang ang isang backpack at isang libro. Sa bawat bagong karanasan, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang pagkatao. Natuklasan niyang kaya niyang maging masaya ng mag-isa, na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng isang lalaki sa kanyang tabi. Ang kaligayahan pala ay hindi hinahanap sa iba, kundi tinutuklas sa loob ng sarili. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, umiinom ng mainit na tsaa at nakatingin sa mga bituin, kinausap niya si Ben sa telepono. Ben, sabi niya, salamat sa lahat. Para saan? Nagtatakang tanong ni Ben. Sa pagiging kaibigan,
sa paghihintay, sa pag-unawa. Sagot niya. Pero sa ngayon, ang kailangan ko muna ay ako. Kailangan kong buuin ang sarili ko para sa sarili ko. Natahimik sandali si Ben sa kabilang linya. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses ay puno ng respeto at paghanga. Naiintindihan ko, ina, at hihintayin kita kahit gaano katagal dahil ang isang tulad mo ay sulit hintayin. Pagkatapos ng tawag na yon, isang pakiramdam ng kalinawan ang bumalot kay Sinag. Alam na niya kung ano ang gusto niya at alam niyang hindi pa siya handa para sa isang bagong relasyon, ngunit handa na siya para sa isang bagong buhay. Kinabukasan, sa ospital, isang malaking sobre ang naghihintay sa kanyang opisina. Galing ito sa Board of Directors ng isa sa pinakamalaking pagamutan sa Cebu. Isang job offer. Inaalok sa kanya ang posisyon bilang head of the cardiology department. Isang malaking hakbang sa kanyang karera. Isang pagkakataon para sa isang ganap na bagong simula sa isang bagong lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya bilang asawa ni Nara Alcaraz. Hawak niya ang sulat. Ang puso niya ay bumibilis. Ito ay isang malaking desisyon. Ang iwanan ang lahat ng pamilyar sa kanya. Ang iwanan ang puso ng Buhay Medical Center na naging kanlungan niya. Ang iwanan ang pagkakaibigan na nagsisimulang mamuo sa pagitan nila ni Ben. Ngunit habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa bukang liwayway na unti-unting nagbibigay liwanag sa abalang lungsod, alam na niya ang kanyang sagot. Ang takot ay naroon pa. Ngunit mas malakas ang pananabik. Ang pananabik para sa isang bagong kabanata. Ang pananabik para sa isang hinaharap na siya mismo ang susulat. Walang anino ng nakaraan. Ngumiti siya. Ito na ang hinihintay niyang pag-asa sa bukang liwayway. Isang taon ang lumipas. Ang boses ni Dr. Sinag Reyes ay matatag at malinaw. Umalingaw-ngaw sa loob ng conference room na may tanawin ng bughaw na karagatan ng Cebu. Nakatayo siya sa harap. Tinatalakay ang isang komplikadong kaso sa puso sa isang paraang simple at naiintindihan, habang ang mga batang doktor sa kanyang paligid ay nakikinig ng may matinding paghanga at respeto. Ang bawat galaw niya ay may bigat ng kumpiyansa. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang paraan ng kanyang pagtayo, lahat ay nagpapakita ng isang babaeng hindi lang magaling sa kanyang propesyon, kundi isang babaeng buo ang pagkatao. Dito sa bago niyang mundo, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng Visayas, siya si Dr. Reyes, isang pangalang binuo niya para sa kanyang sarili, malaya sa anumang anino ng nakaraan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang pabalik siya sa kanyang opisina, isang text message ang kanyang natanggap. Mula ito kay Belle. Friend, it's done. Officially official. Kakatanggap ko lang ng final decree from the court. Malaya ka na. Tumigil sa paglalakad si Sinag sa gitna ng pasilyo. Binasa niya muli ang mensahe. Sa isang iglap, tila huminto ang lahat sa kanyang paligid. Ang mga salitang malaya ka na ay dahan-dahang lumubog sa kanyang kamalayan. Hindi bilang isang malakas na pagsabog, kundi bilang isang banayad na ulan na naghuhugas sa mga huling bakas ng alikabok ng kahapon. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Hindi siya napasigaw sa tuwa. Hindi siya napaiyak. Sa halip, lumapit siya sa malawak na bintana at tumingin sa labas. Pinanood niya ang mga barkong marahang naglalayag sa malawak na dagat. Tapos na. Ang huling legal na tali na nag-uugnay sa kanya kay Nara ay naputol na. Ang kasal na minsan niyang itinuring na sagrado ay isa na lamang alaala, isang kabanata, sa isang librong na isara na niya. May isang saglit na kirot, hindi ng panghihinayang, kundi isang tahimik na pagluluksa para sa babaeng dati siya, ang babaeng naniwala sa walang hanggan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malalim na pasasalamat. Pasasalamat para sa mga aral, sa sakit na nagpatatag sa kanya,
at sa pagkakataong magsimula muli. Nang hapong yon, pagkatapos ng trabaho, ginawa niya ang isang bagay na simple ngunit makabuluhan. Nagpunta siya sa tabing dagat, dala ang isang bote ng sparkling wine at isang baso. Umupo siya sa buhanginan, hinayaan ang papalubog na araw na halikan ng kanyang balat. Binuksan niya ang bote. Ang mahinang pop ay tila isang hudyat. Nagsalin siya sa baso at itinaas ito. Hindi para sa isang lalaki, hindi para sa isang tagumpay sa trabaho, kundi para sa kanyang sarili. Para sa iyo, Sinag, bulong niya sa hangin. Para sa bawat luhang iniyak mo sa dilim. Para sa bawat pagbangon sa umaga, kahit masakit. Para sa tapang na piliin ang sarili. Mabuhay ka. Ininom niya ang alak. Ang lamig at tamis nito ay isang paalala ng bagong buhay. Hindi na siya ang babaeng naghihintay o ang babaeng naghahanap ng kulang sa kanya. Ang babaeng nakaupo ngayon sa dalampasigan ay kumpleto. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na isang hiram na damdamin. Ito ay isang hardin na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Marahil ay makakahanap siya ng bagong pag-ibig. Marahil ay hindi. Pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay natagpuan na niya ang pinakamatatag na pundasyon sa lahat, ang pagmamahal sa sarili. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling sinag, ang liwanag na nagmumula sa loob, isang liwanag na walang sinuman ang makapagpapadilim pa. Ang kanyang bagong simula ay hindi lang isang bagong lugar o isang bagong trabaho. Ang kanyang bagong simula ay ang bawat araw na pinipili niyang mabuhay para sa kanyang sarili ng may tapang, dignidad at walang katapusang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Dr. Sinag Reyes. Naway mayroon kayong napulot na aral mula sa kanyang paglalakbay. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon at binubuo muli ang ating mga sarili matapos gumuho ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at mayroon kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pangalawang pagkakataon o isang kwento ng isang pag-ibig na ipinaglaban? Ipaalam nyo lang po sa amin. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ito po ang inyong kasama sa bawat kwento ng puso na laging nagpapaalala na ang pinakamatatag na pag-ibig ay ang pagmamahal sa sarili. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, mag-iingat po kayo palagi at paalam. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Dr. Sinag Reyes. Mula po sa kaibuturan ng aming puso dito sa Kwentong Puso TV, nais po naming iparating ang aming taos-pusong pasasalamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat kabanata na inyong tinutukan, at sa bawat emosyon na inyong ibinahagi kasama ng ating bida. Habang binubuo namin ang kanyang kwento, si Sinag ay naging isang tunay na inspirasyon. Isa siyang paalala na sa gitna ng pinakamatinding sakit na dulot ng pagtataksil, mayroong isang uri ng lakas na matatagpuan sa loob mismo ng ating mga sarili. Ang kanyang pagbangon ay hindi naging madali, ngunit ito ay isang patunay na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom. Naway ang kanyang kwento ay mag-iwan sa inyo ng 3 mahahalagang aral. Una, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili. Ikalawa, ang tunay na kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang makalaya sa nakaraan.
At panghuli, gaano man kadilim ang gabi, laging mayroong sisikat na bagong pag-asa sa bukang liwayway. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan mula sa kwento ni Sinag? Mangyari po lamang na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong kwento ng puso. Manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa, at laging piliin ang magmahal, lubos na nagmamahal. Kwentong Puso TV.